Sa nagdaang kabanata sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandinlang na antingero, matagumpay ngang nakapasok na sa mundo ng mga engkanto ang pangkat na pinangungunahan nitong si Fred. Subalit sa kanilang pagdating pa lamang, bumungad na ang mga kalaban na nagtatangkang pasdangin ang hari ng mga puting engkanto, kung saan mismong si Fred ang humarap sa kapatid ng hari ng mga engkanto na kung tawagin nga ay Satur. Maayos na nahuli at nagapi nitong si Fred sa tulong nila Nonoy at ng iba pang kasamahan niya ang mga itim na engkanto at nailigtas ang buhay ng kanilang hari. Habang sa pangkat naman nitong sila Zen ay narating na rin nila at naumpisahan na ng magkapatid na Romulo at Romualdo ang pagsusuri sa mahiwagang punyal na kanyang taglay. At dahil nga sa hindi ideal kung aabutin sila ng 3 araw ng paghihintay, ginawa ng paraan ng magkapatid na mas mapabilis ang proseso sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo sa bawat isang nais na magtaglay ng sariling sandata na kayang ihiwalay ang parasitiko sa katawan ng tao. O sa madaling sabi, kayang kalabanin ng mas epektibo ang mga espesyal na uri ng tao. At sa parehong pagkakataon, habang nasa paglalakbay ang pangkat ni Apo Gildas, ang kasalukuyang presidente, naroroong nag-umpisa na ring bumaba ng kabundukan sila Maria upang siyasatin ang hinihinalang lagusan o portal. Mga ka-Midnight, samahan niyong muli ako na tapusin ang kwentong ito at himayin ang bawat tagpo sa ating istorya. Ngunit bago yan, kung hilig mo ang ganitong uri ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan, lalong-lalo na mga kwentong engkanto at aswang, mangyaring pakipindot ng subscribe button at piliin na rin sa notification bell icon ang all upang manatili kang updated sa ating mga inilalapag na kwento araw-araw. Maraming salamat at tumako na tayo sa ating istorya. Aray ko, ang sakit naman yan. Hindi mo naman sinabing kailangan ng maraming dugo. At saka akala ko ba magbibilang ka ng 1, 2, 3? Aba hindi ka ba nga nakakadating sa to? Ba't tinusok mo na kagad ako? Pasensya ka na, Kulas. Alam ko naman siguradong mag-aalboruto ka at magwawala kapag itinusok ko yan nang alam mo ang bilang. Di ba? Mas epektibo. Oo, tapos na tayo. Nakakuha na ako ng dugo sa iyo. Hala, sige na. Doon ka na at lagyan mo na yan ng bulak. At kumain ka na doon ng minatamis na saging. Ayoko nga. Ang dami ng dugong kinuha niya sa akin tapos minatamis na saging lang ang kapalit. I demand a karne. Paring Kulas, hindi ka ba bang maimpatyo niyan? Kanina ka pang nagkakarne. Yung isang buong lechon baboy, ikaw lang yata ang tomera. Uy, sinungaling, hindi Kumuha kaya dun si Mang Patingko tsaka itong si Manong Palibre. Ay, anong kumuha? Iniabot mo sa amin yung buntot at saka yung tainga, Ang sabi mo, hindi mo na kayang ubusin. Wala man lang kalaman-laman. Yung tainga, binalatan mo pa, Ang mahalaga, kayo yung tumapos ng lechon at hindi ako. Kaya wag mo kong sisihin, paring Imeno, na inubos ko yun. Aray, ang sakit Parang may galit ka sa akin, Ninang. Sunod. Sino nang susunod? Zen, ikaw na lang yata ang natitira. Halika na at kukuha na kita ng dugo nang maumpisahan na ng mga panday ang paglikha ng panibagong mga sandata. Abay, hindi naman po pwedeng sa lahat ng oras punya lamang ang gagamitin mo. Yan. Tama si Ninang. Dapat paring Zen, magpagawa ka pa ng panibago. Mahabang espada. O kaya, palakol. O kaya, pana.
Parang ang pangit ng pana. Palakol na lang pagawa mo, paring Zen. Hindi. Ayos na ako dito sa punyal ko. Kayang-kaya ko naman tong gamitin at saka mas epektibo itong panlaban kesa sa ano pa mang sandata. Sige lang, kayo na lang po ang magpagawa. Nonsense! Kailangan mo, paring Zen, na magpaganyan. Kasi, para may extrang weapon ka. Eh, di ba mas maganda pag marami tayong reserba? Mahirap na. At saka isipin mo, mahirap kayong pumunta dito sa lugar nila paring Romulo at Romualdo. Sasadyain mo pa, ang layo-layo. Kaya nandito lang din naman na tayo. Eh, magpakuha ka na ng dugo para magawang ka pa ng panibagong sandata. Di ba paring Yumino? Di ba Valentina? Oo nga, Among Zen. Concerned citizen lang kami para sa'yo. Para marami kang choices ng mga gagamiting sandata, mga weapon. Ika nga, sabi nila, secret weapon. Oo nga naman, Zen. Bakit hindi ka nang kumuha ng panibagong sandata dito? Kagaya nung... isang mahabang espada na kulay itim. Bagay na bagay yun sa'yo. Kita mo, kahit si Valentina isang ayon sa ideya ko. Ang galing ko talaga. Halika, umupo ka na dito, paring Zen. Gusto mo ako nang kumuha ng dugo para sa'yo? Hindi, ayos lang talaga ako. Hindi ko kailangan ng panibagong sandata. Tsaka, alam ko namang abala sila Romulo at Romualdo. Makakadagdag pa ako sa trabaho nila. Meron naman akong punyal. Ay nako, paring Zen, huwag ka nang mahiya. Eh, yung mga walang mukha nga, hindi nahihiya. Yung isa nga dyan kahit puro pacheck lang ang ginagawa, hindi na nahiyang magpakuha ng dugo para magpagawa ng sandata. Ikaw pa kaya, main event? Halika na, maupo ka na dito. Ayos lang yan kila paring Romulo at Romualdo, di ba? Oo naman, walang problema. Madali lang naman ang gumawa ng isang mahabang espada kung yan ang ibig mo, Zen. Isa pa uulahin na natin yan, yaman din lamang na ikaw ang gagamit. Ang pinagmula ng mga kokopyahin namin. Isa pa, isipin mo na lang na paboryon mula sa amin. Dahil sa kaalaman na naibahagi mo sa amin tungkol dito sa sandata mo. Karagdagan ito sa magiging karunungan namin at koleksyon. Kaya anumang sandatang gusto mong ipagawa ayos to sa amin. Kaya naman, pagpakuha ka na ng dugo. O, kita mo, kahit si paring Romulo pabor sa'yo. Tingnan mo, tumatango-tango pa nga si paring Romualdo. O, majority na yan. Kaya halika na, maupo ka na dito. Ninang, akin na yung tali. Talian na natin to si paring Zen para makuhanan mo na ng isang balding dugo. Loko, anong isang balding dugo? Papatayin mo ba ako? Isa pa, hindi ko nga kailangan yan, kaya sige na. Kayo na lang. Dito lang muna ako sa labas magpapahangin. Doon naman ay nagkatitigan itong si Menandro, Jimeno, at maging itong si Kulas, at tila bang iisa ang kanilang nasa isipan. Kaya naman walang kung ano-ano. Sinugod nila itong si Zen, hinawakan sa magkabilang paa, tumulong na rin si Tibor at binitbit nila ito patungo sa upuan. Agad na tinali ni Kulas ang mga paa at kamay nitong si Zen upang makuhanan na ng dugo. Teka lang, anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo ako dito, ano ba? Hindi ko nga kailangan yan, tsaka ilayo nyo sa akin yan. Huwag nyo ako tutusukin yan. Magkakagulo tayo dito. Paring Zen, after all these years, akala ko wala kang kinakatakutan. Abay, takot ka pala sa karayom. Huwag kang mag-alala. Parang kagat lang to ng langgam. Huwag ka nang matakot. Ipikit mo na lang yung mata mo. Mamaya bibigyan ka namin ng candy. Anong kagat ng langgam? Parang uubusan ako ng dugo niyan. Teka, huwag niyo na akong tusukan yan. Valentina, tulungan mo ako dito. Alisin mo tong tali. Ano ka ba, Zen? Sa kagat ko, hindi ka natatakot. Kahit sipsipin ko yung dugo mo. Tapos sa karayom, natatakot ka? Ayos lang yan. Mainam din yan para malinisan ang dugo mo. Ipikit mo na lang mata mo. Nilipas din yan. Ay, tutulungan ko na kayo diyan. Oh, hawakan nyo ng mabuti. At tutusukin na natin. Ito na ang karayom natin. Dahan-dahan lang. Ano ka ba, paring Panching ko? Ako na nga, ang tagal-tagal mo. Ninenervous na nga to si paring Zen Amin na yan. Oh, hawakan nyo ng mabuti si paring Zen. Ito na, isa, dalawa. Oh, kita nyo? Ang dali-dali lang
paring Zen. Di ba sabi ko sa'yo, hindi namang masakit yan at parang kagat lang ng langgam? Oo nga ano, di naman palang masakit to eh. Ayos, tapos na ba tayo dito? Pakawalan nyo na ako. Ang galing, ang dali lang naman pala, Among Zen. Kita mo, parang kagat lang ng langgam. Ni hindi ka ngang umaray eh. Oo nga, parang wala nga akong naramdaman eh. Ang galing mong tumusok, Kulas. Ay, paano may mararamdaman ka? Ako ang tinusok ni Kulas. Ang sakit. Ang natadtad na yung kamay ko ng mga tusok. Kita nyo, namamaga na. Kaya pala, medyo nabaliko yung karayom. Palat mo pa rin natusok ko eh. Paano kasi harang-harang ka dyan? Ulit. Hindi ka nang makakaligtas ngayon sa akin, paring Zen. Ito na ang katapusan mo. Teka lang, bakit parang papatayin mo naman ako niyan? Dahan-dahan lang. Teka, mabuti pa si Ninang na lang ang gumamit niyan. Natatakot ako eh. Baka patayin mo pa ako. Akin na nga yung Kulas. Hindi ka namang marunong gumamit. Tingnan mo ang ginawa mo sa braso nitong si Pacheco. Tumagos yung karayom yata. Oh, ayan, bendahan mo yan. Lagyan mo nitong likido para hindi nang grumabi pa ang sugat. Akin na yung karayom. Ako na sana eh. Alam nyo, pangarap ko talagang maging doktor nung unang panahon eh. Kaso nga lang walang school dun sa amin kaya hindi ako naging doktor. Pero pwede naman ako maging albularyo. Pareho lang din naman yun eh. Oh, ayan na nga, ikaw nang gumamit niyan. Labis naman ang katuwaan ng mga naroroon na para bang gumaan ang kanilang mga pakiramdam dahil sa mga kalokohang ginagawa nitong si Dezena maging nila Kulas. Naroroon naman na halos humagulhol na itong si Pacheco dahil sa tinamaan ang isa sa mga ugat niya at naroroong labis ang pagdurugo at inaagapan naman ni Jimeno ang kanyang sugat. Maayos namang nakuhanan si Zen ng dugo. Bagamat totoong may takot siya sa karayom simula nung bata pa siya, wala na rin siyang nagawa dahil sa pagpipilit nitong kanyang mga kasamahan. Bukod pa doon ay naroroong nanonood din itong si Valentina. Matapos iyon, agad na inumpisahan nila Romulo at Romualdo ang paglikha ng kanilang mga sandata kung saan nga ay napili ni Zen ang isang mahabang itim na espada bilang kanyang pangalawang sandata. Romulo, Romualdo, malaking utang na loob ito. Maraming salamat. Iniligtas ng pangkat ng mga antingerong yan ang buhay ng ating angkan. Kaya naman, ito na ang pinaka-mainam na paraan upang suklian ang kanilang kabutihan. Subalit sigurado ba kayong kaya niyong isagawa ang ritual ng dugo? Malakas at malaking mana ang kakailanganin dito. Kakayanin niyo bang dalawa? Mahal na hari, maraming taon na kaming umalis sa serbisyo bilang mga mandirigma mo. Nahihiyaman kami na ginawa namin yun, pero hindi na namin mababawi pa. Wala na kaming kakayahan pa upang maging isang waya. Magabihin pa man, ang aming karunungan sa pagpapanday ay para lamang sa ating angkan at sa mga kaibigan nyo. Kakayanin namin ito. Kaunti lang naman ang sandatang kailangan gawin. At mukhang sa uri ng pagkakagawa sa patalim na taglay niyang si Zen, madali lang ito. Kung tama ang karunungan at gamit ang kanilang dugo, mas mapapadali ito. Mas mapapagaan. Ang pataw nito sa aming katawan at sa aming espiritual na kakayahan. Alam namin kung gaanong kahalaga ang makumpleto ang mga sandata nila. Nagsagayon din para na rin kaming kasama sa labanan. Sana magtagumpay sila. Sana magtagumpay kayo. Ipaghiganti niyo ang mga kasamahan natin na nasawi sa laban.
ipaghiganti niyo sila. Bagay na hindi namin nagawa. Tungkulin na hindi namin natapos. Bagay yun ang nakalipas na. Isa pa, hindi kayo ang may kasalanan ng pagkasawi nila, kundi dahil sa mga espesyal na uri ng tao. Kaya huwag niyo sanang pahihirapan ang sarili niyo. Dahil ni minsan, hindi kayong nagkulang sa inyong tungkulin. Maraming salamat sa inyo. Dahil alam kong kayo lamang ang may kakayahan upang linangin at pag-ibayuhin ang lakas ng mga sandatang gagamitin nila. Wala sa kontinenteng ito ang may kakayahan kagaya sa inyo pagdating sa pagpapanday. Excuse me, Prinsesa Luna, pwede bang magtanong? Ay, nagtatanong na nga ako. Kasi ano bang problema nila Papa Romulo at Papa Romualdo? Bakit ba tumiwalag sila sa federasyon sa grupo nyo? At saka, bakit parang pinaparusahan nila mga sarili nila? Ano bang nangyari? Matataas ang katungkulan ng dalawang yan sa hukbo ng aking ama. Kaya lang, 10 taon na ang nakakaraan. Bata pa ako noon nang salakayin ang dati naming kuta ng mga espesyal na uri ng tao. Noon hindi pa namin talagang lubusang alam at nauunawaan kung ano ba ang espesyal na tao. Kaya naman, nang hamunin kami ng mga taong yun hindi nag-alinlangan sila tatay, pati sila Romulo at Romualdo. Nakipaglaban sila, pumayag sila sa duelo. Pero nung matatalo nila Romulo yung pinuno ng mga espesyal na tao, biglang nagsikilos yung mga tauhan niya. Sinalakay yung buong lugar namin. Sinunog yung mga bahay. Pinagpapatay yung mga maliliit. Kasamang namatay yung nobyo ng kapatid nilang babae. Dahil doon, nagpakamatay yung kapatid nila. Kaya yun, sinisi nila yung mga sarili nila dahil nagpalinlang sila sa mga tao. Mula noon, isinuko nila yung pagiging waya nila. Kung makikita niyo, wala na silang mga pangil pa. Oras na matanggal ang pangil ng waya, mawawala na rin sila ng kakayahan upang magpalit ng anyo. Mawawala na rin ang kanilang kapangyarihan bilang isang buong waya. Sinubukan silang pigilan ng aming ama. Sinubukan silang pigilan ng mga matatanda. Pero hindi na nilang pinakinggan pa ito. Nagpakalayo-layo sila. Maraming taon silang nawala. Kamakailan lang nalaman ni tatay kung saan silang naroroon. Ganun ba yun? Nakakaawa naman pala sila paring Romulo at Romualdo. Bakit hindi nyo na lang pabalikin sa inyo? Parang ang lungkot-lungkot dito. Dalawa lang sila dito, oh. Tsaka parang ang lungkot ng mga mukha nila. Parang laging may kulang sa buhay nila. Siguro namimiss nila masyado yung kapatid nilang babae. Sinubukan na namin ang yayain sila. Makailang ulit silang kinumbinsi ng aking ama upang magbalik na sa aming tribo. Subalit, makapagdesisyon na daw sila. Mananatili na lamang sila na naririto hanggang sa tumanda sila. Wala na rin silang balak pa na bumalik sa amin. Bukod pa doon, hindi na rin silang magkakaroon ng anak dahil sa wala na silang kakayahan nun. Nang tanggalin nila ang kanilang mga pangil, lahat ng kakayahan nila bilang waya ay nawala. Hay, ang lungkot pala talaga ng buhay. Mga buwisit na mga espesyal na tao na yan. Kapag nakakita talaga ako ng mga kagaya nila, sisiguraduhin ko. Ititiklop ko sila ng 3 kalahati. Sisipain ko sila sa puwet at itatapon ko sila sa bangin. Mga buwisit sila. Nananahimik yung mga waya. Inaabala nila. Oras na matapos yan, sisiguraduhin kong hahanapin ko lahat ng mga pesting yan at uubusin ko ang mga parasiti kong nasa kanila. Kahit pang naging tao na silang ulit, abay hindi akong titigil. Lulumpuhin ko sila para naman makabawi.
Kalma lang, paring Kulas. Para ka namang warrior dyan. Hayaan mo na. Di ba sabi ni Among Zen, napusis daw yung mga espesyal na tao na yan kaya gumagawa sila ng masama. Hindi lahat Kita mo yung mga pinatay ni paring Zen doon sa may mga mumo. Hindi ba mga most wanted yun? Kaya nga hindi niya nang pinagbigyan. Kaya ako, kapag nakita kong pangit ang pagmumuka at mukhang hindi gagawa ng mabuti, abay, siguradong may kalalagyan siya sa akin. Bakit nandito pa si paring Panching ko? Ay. Ano yung naririnig kong pangalan ko, Bakit? Pangit bang mukha ko? Hindi. May tinanong ba ako? Wala, di ba Kulas? O nga, wala naman Doon ka nga paring Panching ko. Baka mapagkamalan pa kitang espesyal na tao. Ikaw ang mauna ko dyan. Patuloy ang pagkukulitan nitong si Kulas habang itong si Zen naman naroroong nagpapaikot-ikot sa tahanan nitong magkapatid. Pinagmamasdan ang mga likhang obrang sandata, mga kakaiba, mga nakakabighani, ang ilan kulay pula, ang mga talim, ang ilan naman bughaw. Para bang napapaisip itong si Zen kung anong uri ng metal at proseso ang ginawa nitong dalawa at nagawang makakuha ng ganong uri ng mga sandata. Halata na matibay ang mga ito at halata na kung sakasakaling ibibenta ang mga uri ng sandata, espada, palakol, lahat ng patalim na naroroon, natitiyak nitong si Zen na mamahalin ang mga ito dahil sa noon lamang siyang nakakita ng ganong uri ng mga sandata. Bagamat mahilig siya sa mga patalim, mga armas, lalong-lalo na sa mga sinaunang relika. Marami na rin siyang nabasang mga aklat tungkol dito. Ngunit hindi niya pang nakita ang mga disenyo at uri ng patalim na nasa bahay nila Romulo at Romualdo. Para bang natatakam, nasasabik at ibig niyang subukan ng mga ito. Kaya nga lang, naroroon itong nakalagay sa mga salaming lalagyan at halatang hindi maaring hawakan. Tila bang mga koleksyon ng magkapatid. Zen, ano bang iniisip mo? Mukhang nawiwili ka dyan sa mga sandatang ginawa ng magkapatid Gusto mo ba niyan? Hindi naman, tinitingnan ko lang at ang ganda ng pagkakagawa. Pero okay na ako dito sa punyal ko. Hindi ko itong ipagpapalit. Sigurado naman ako na maganda yung gagawin nilang espada ko pero mas komportable pa rin kasi talaga kung gamitin to. Alam mo yun, parang itinadhana talaga sa akin tong punyal na to. Parang talagang ginawa para sa akin. Pero sabi ng matanda doon sa kabundukan, malamang 100,000 taon na nang huling nagamit ito. Ikaw ba, Valentina? Mahilig ka ba sa mga sandata? Isa pa, marami ka na bang labang napagdaanan at naipanalo? Sa palagay ko hindi mo pang ipinapakita talaga ang tunay mong kalakasan. Sigurado ako, may itinatago ka pa sa akin. Bukod pa doon ang ugnayan niyong magkakaibigan. Halatang halata na matagal na kayong magkakasama. Kilalang kilala niyo na ang isa't isa. Kaya nga naiinggit ako sa inyo. Pero ayos lang yun. Total magkakasama naman tayo ngayon. Pero ano kayang pakiramdam kung kasama niyo ako sa mga paglalakbay niyo, no? Sa lahat ng mga laban na ipinanalo niyo. Ano kayang pakiramdam kung naging parte ako nun? Siguro nakakatuwa. Hay, kung alam mo lang, lahat ng laban na ipinanalo namin dahil sa'yo. Kailan bang magbabalik ang alaala mo, Zen? Mabilis ngang lumipas ang mga oras at naroroong isa-isang nagagawa na ng magkapatid ang mga sandata. Palakol, sibat, espada, punyal. Mga bagay na komportable at konbenyente na madala sa pakikipaglaban. Hindi kalakihan, sapat lamang, katamtaman para sa mga uri ng gagamit nito. Maria!
Malayo pa ba yung lalakarin natin? Abay, nagugutom na naman ako. Dapat kasi hinayaan mo na akong baunin yung mga natira doon. Ayan tuloy. Kumakalam na naman ang sikmura ko. Ay naku, ano ka ba naman kasi, Big Boy? Ang dami na ng kinain mo doon, gutom ka pa din. Halos lahat ng budget natin nauubos na dahil sa'yo. Tiisin mo na lamang yan, Big Boy. Total saglit lang naman ang gagawin nating pagsiyasat doon sa portal. Titingnan lang natin kung may mapapakinabangan tayo. Titingnan natin kung talaga bang portal yon. O baka naman may mga ginagawa ng milagro ang mga espesyal na tao na yan. Ihandaan nyo lamang mga sarili nyo. Ihandaan nyo mga sandata nyo. Lalaban na naman ba tayo sa mga espesyal na tao? Nakakagutom naman kasi yun, Maria. Nakakatamad Huwag ka nang magreklamo dyan. Kung gusto mong makakain pa mamaya, gawin mong trabaho mo. O sige, sabi mo yan kakain ako mamaya pagdating natin. Nasa daan na rin patungo sa portal itong tatlo. Ibig malaman nitong si Maria kung ligtas pa ba ang kanilang mga bihag sa kanilang lokasyon. Bukod pa doon, ang nabalitaan niyang pagtungo nitong si Apo Gildas ay isang nakakabahalang balita. Ibig sabihin lamang noon, may posibilidad na naroroon na ang mga manunugis na naghahanap sa kanya. Alam niya kung gaano kahalaga kay Apo Gildas ang kanilang mga bihag. Kaya naman ang pagkilos nito, ang personal na pagtungo sa kabundukan, nangangahulugan ito ng kaguluhan. Tingnan nyo, habang papalapit tayo ng papalapit dyan sa sinasabi niyong portal, mas lumalakas ang liwanag Ang liwa-liwanag naman yan. Paano kapag may mga nilalang ang lumalabas dyan? Kakalabanin ba natin? Paano kung maraming mga espesyal na taong naririyan? Kakalabanin din ba natin? Papatayin ba natin sila? Kung aatakihin nila tayo, kung susubukan nila tayong saktan, hindi na kailangan pang itanong ang gagawin nyo, Big Boy. Kailangan nyo silang tapusin. Tayo o sila, yan lang ang pagpipilian kung sinong mamamatay. Hindi natin nasisigurado kung ano nga ba ang nagaganap dyan sa liwanag na yan. Pero kung papalaran tayo, kung kayamanan ang naririyan, siguradong magiging masaya ang araw natin ngayon. Kaya bilisan nyo na. Pero ibang nararamdaman ko. Parang napakalakas ng pwersa ng portal na yan. Para bang napakalalim, napakalawak at napakalayo. Kaya nga sinama kita, Butchokoy. Dahil natitiyak ko, hindi basta-basta ang dahilan kung bakit lumitaw yan. Bukod pa doon, may kutob ako. Marami tayong madidiskubre pagdating natin sa baba. Kaya bilisan nyo na bago tayong maunahan ng mga espesyal na uri ng tao. Bago pa nilang makuha ang mga kayamanang naririyan. Kailangan tayong mauna. Kailangan tayong makinabang. Ipagpauman ninyong tatlo. Subalit mukhang hindi na kayo makakarating pa sa inyong destinasyon. Mukhang mali kayo ng dinaanan. Teritoryo naming mga aswang ang parteng ito ng kagubatan. Kaya naman lahat ng dumadaan dito ay maaaring makadaan lamang kung matatalo kami. Yan ay kung may kakayahan kayo. Subalit kung hindi nyo kaming magawang mapabagsak, tiyak na magiging pagkain at lamang tiyan kayong tatlo. Nako, Maria, may humaharang sa atin. Anong gagawin natin? Hindi naman sila mga espesyal na tao. Mukhang mga aswang nga sila. Bobo, talagang mga aswang kami. Hindi pa bang sapat na purweba ang mga pangil at pakpak namin? Ano pa bang hinahanap mo para maliwalang ang aswang kami? Kami ang malalakas na aswang sa kabundukang ito na patuloy na nabubuhay sa kabila ng talamak na panggagambala ng mga espesyal na tao.
Ilan na rin sa kanila ang nakain namin. Gusto nila kaming kainin, gusto din namin silang kainin. At kayo, hindi naman kayong amoy espesyal na tao. Ngunit, samot-saring amoy ng mga tao, mga bata, ang nasa palibot nyo. Mukhang masarap kayong kainin. Maria, pwede ba natin silang patayin? Sabi mo, nagmamadali tayo. Maaabala tayo kung babalik tayo sa dinaanan natin. Pwede na pa? Gawin mo ang dapat mong gawin, Big Boy. Tanggalin mo ang lahat ng abala sa atin. Tanggalin mo ang lahat ng sagabal sa ating ginagawa. Bilisan mo. Okay, sabi mo eh. O, paano yan mga aswang? Tatapusin ko na kayo ha. Busy kasi kami. At saka may nag-aantay pa sa aking pagkain. Mabilis na kumilos itong si Big Boy kasama itong si Butchokoy. At naroroong nagulat na lamang ang mga aswang dahil sa lakas ng kanilang puwersa. Sinubukang umiwas nang nasa harapan nitong si Big Boy. Subalit nadakma na ni Big Boy ang mukha nito at ipinalo sa punong malapit sa kanya. Durog ang ulo ng aswang. Naroroong ibinagsak lamang ito ni Big Boy sa lupa, kasunod ng paglingon sa isa pang aswang na katabi nito. Habang si Butchokoy naman, naroroong makikita ang tila bang maliit lamang na uri ng mga patalim na nasa mga dulo ng kanyang mga kuko. Magkabilang pagkalmot ang ginawa niya sa malaking aswang, dahilan upang sumirit ang dugo, makita ang mga laman at buto ng katawan nito. Matapos iyon, iwinasiwas lamang nitong si Butchokoy ang kanyang mga kamay upang mawala ang dugo at mga sumabit na laman. Habang itong si Big Boy naman, naroroong patapos na rin sa huling aswang na kailangan nilang pabagsakin. Walang nagawa ang mga ito. Pinilipit ni Big Boy ang ulo ng aswang na kaharap nila. At sa isang iglap, naglaho na ang presensya. Ayan, tapos na. Medyo malansang mga dugo nila. Sa tingin mo, makikita kaya sila dito ng mga espesyal na tao? Hindi ba mahilig kumain ng mga yun ng aswang? Siguro dapat nating ilibing o sunugin ang mga ito. Baka makadagdag pa ito sa kapangyarihan nila. Ano ba bang inaantay mo? Gumawa ka na ng hukay. Ilibing na natin ang mga ito bago tayong umalis. Mas malaking problema at sakit sa ulo kung lalakas pang lalo sino man sa mga espesyal na taong naririto. Kaya naman kung mababawasan natin ang posibilidad na kanilang paglakas, pabor sa atin yun. Mas magiging tahimik ang ating kuta. Kalmado at dire-diretso namang naglakad itong si Maria at hindi nang pinansin pa ang mga aswang na bumagsak sa kanilang daraanan. Hinayaan niya na si Big Boy at itong si Butchokoy na gumawa ng paraan upang mailibing ang mga ito, habang siya nakatuon lamang ang mata sa nagliliwanag na portal na ilang minuto na lamang ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Hay naku, ang sarap-sarap ng simoy ng hangin dito. Sinira lang ng mga aswang na to. Nakakainis, nakakairita. Big Boy, Butchokoy, bilisan nyo na nga dyang dalawa. Tiyakin yung wala nang sagabal pa sa unahan. Ayoko nang makakaamoy pa ng dugo. Okay, masusunod Maria. Teka lang, medyo malalim pinapahukay sa akin itong si Butchokoy eh. Teka lang ha, wag ka na kasi munang maglakad. Masyado ka namang nagmamadali. Alam mo naman ang ugali niyang si Maria pagdating sa kayamanan at pera. Nalilimutan ang lahat. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi salapi. Kaya masanay ka na. Huwag mo na lamang kontrahin kung gusto mong may makain ka pa pag uwi natin. Kagaya ng sabi ni Butchokoy, ang babaeng ito, ang kanilang pinunong si Maria, ay isang babaeng walang ibang hilig kundi
ang pera, kayamanan, bagay na mahalaga. Lahat gagawin niya upang makamtan ito. Wala siyang pakialam kung ano ang proseso. Wala siyang pakialam kung anong kailangan gawin. Basta ang importante, makamtan niya ang kayamanang ninanais niya. Si Butchokoy at si Big Boy, ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan sa lahat ng mga tauhang nasasakupan niya. Bukod sa kalakasan ng dalawang ito, ang pagiging tapat nila ay walang kapantay. Kayang ipagkatiwala nitong si Maria ang kanyang buhay sa dalawang ito. Kaya naman sa mga pinakamahalagang lakad, ang dalawang ito ang palagi niyang kasama. Hindi nga naglaon ay narating nila ang patag na bahagi ng kagubatan na may nagtataas ang mga puno at sa malawak na lugar naroroon ang portal. Payapa, tahimik at nag-iisang umiiral. Nagliliwanag na para bang tubig at salamin na magkahalo na nakalutang sa ere. Bakit walang mga tao dito o kaya anumang nilalang? Wala bang ibang nakakita dito? Tingnan nyo, ang ganda ng liwanag. Ano kayang naririyan? Tingnan natin. Maria, kumpirmado. Isang portal ang bagay na yan. At hindi nating tiyak kung ano ang nasa kabilang ibayo. Siguro'y kailangan nating pag-aralan muna. Kailangan nating magtawag pa ng mga kasamahan na maaaring subukang pumasok dyan. Masyadong delikado para sa atin. Mas delikado, mas mataas ang posibilidad na mas mataas na kalidad ng kayamanan ang makukuha natin. O baka masigit pa, mga relikang sandata, mga sinaunang kagamitan. Tayo na, papasok tayo. Para bang hindi narinig nitong si Maria ang mga sinabi nitong si Butchokoy. Dire-diretso siya at walang pag-aalinlangan na pinasok ang portal. Kaya walang nang nagawa itong si Butchokoy at itong si Big Boy kundi ang sumunod. Matapos iyon, naglaho ang portal. Nang pagpasok nila, tuluyan itong nawala sa ere. Tumambad sa kanila ang maaliwalas, napakaliwanag at napakagandang kapatagan. Napakalawak nito at makikita sa malayong lugar ang isang napakataas na kastilyo. Naroroong nagliliparan ang mga dragon, malalaking ibon, at naglalakad naman sa kagubatan at damuhan ang mga naglalakihang nilalang, maladambuhalang hayop na napakahaba ng mga leeg, napakalalaki ng mga paa, at may mga naglalakihan din ng ulo at mga ngipin. Doon pa lamang ay kumpirmado na ng tatlo. Ibang mundo ang kanilang napuntahan. Hala, naku! Mukhang nagsarado yung portal. Maria, paano pa tayong makakabalik sa atin? Wala na yung daanan. Dito na ba tayong makukulong? Paano yung mga bihag natin? Sinasabi ko na nga ba, masama ang kutob ko sa portal na yun. Mukhang patibong. Anong gagawin natin? Hindi nating nasisigurado kung nasa mundo pa tayo ng mga tao. Mukhang ibang dimensyon na to. Kailangan nating magmadali at maghanap ng paraan upang makalabas. Ayun o, tingnan mo. Sa kabila ng kastilyo sa malayo. May portal pa din naman doon o, mas malaki. Kailangan lang nating pumunta doon para makabalik tayo sa mundo natin. Pareho ang liwanag. Pareho ang enerhiyang inilalabas. Kaya sigurado ako, yun din yun. Tara na, maglakad na tayo. Tiyakin yung makakakuha tayo ng mahalagang bagay sa mundong ito. Huwag tayong papayag na babalik tayo sa mundo natin nang wala tayong nakukuhang kayamanan o ano paman. Maria, kasama ba sa mga kayamanan yung mga gintong yan? Parang mga batong nagkalat lang ah. Totoo kaya yan? Namangha at tila bang kumukutitap ang mga mata nitong si Maria nang makita nga ang itinuturo nitong si Big Boy. Nagkalat na mga diamante, ginto, naroong parang mga bato lamang
ordinaryong nagkalat sa kagubatan, sa tabi ng mga puno, sa mga batuhan, gilid ng ilog, naroroon sila, naglalakihang tipak ng mga ginto at brilyantes. Halos parang maglaway na itong si Maria. Parang nagsisi siya na wala siyang daladalang mga lalagyan ng mga mahalagang batong ito. Ang dami nito. Butchokoy, Big Boy, yung mga dala niyong lalagyan, tiyakin niyong pupunuin niyo yan. Huwag niyong hahayaang may espasyo pang matitira. Sige na, kumilos kayo. Maria, baka naman may mas mahalagang bagay pa kumpara dito sa unahan. Hindi ba sayang yung lakas natin at lalagyan kapag itatapon lang din naman natin to? Kung ganito kadami yung mga ginto at brilyantes dito, hindi ba normal lamang na mas may mahalaga pa dito? Kasi ang katotohanan hindi itong pinapansin ng kung sino man ang naninirahan sa mundong ito. Ibig sabihin lang nun, may mas mataas na uri ng kayamanan ang naririto. May punto doon si Big Boy, Maria. Kung ganitong pinapabayaan ang mga ginto at brilyantes, siguro ay merong mga bagay na mas mahalaga at mas mahal ang maaari nating makuha dito. Sayang ang ating enerhiya kung uumpisa nating tipakin ang mga gintong yan na para bang mga batong nagkalat lamang. Tama naman kayo, may punto kayo at ganun din ang naiisip ko. Pero gusto kong makasigurado, magdala pa rin tayo at punuin nyo ang mga lalagyan nyo. Kung sakasakali man na may mas mahalagang mga bagay kumpara sa ginto at brilyantes, walang problema. E di itapon natin ang mga ginto at brilyantes. Ganun lang kasimple. Pero ayokong maglakad at maglakbay dito nang walang daladalang kayamanang ganyan. Bibihira tayo makakita ng ganyang karaming ginto. Kaya naman, sige na, umpisahan nyo ng kumuha niyan. Huwag na kayong magdahilan pa at hindi sa akin uubra yan. Tinatamad lang kayong dalawa eh. Oh, sabi ko sa'yo eh, hindi talaga tayong uubra kay Maria. Desididong-desidido siya. Ikaw na din ang nagsabi niyan, Butchokoy eh. Kita mo, napagalitan pa tayo. Tara na, ako na lang bahalang tumipag ng mga ganto. Ikaw nang maglagay sa sako natin. Mabilis naman kumilos itong si Big Boy. Nagliwanag ang kanyang mga kamay na para bang mga patalim at naroroong mabilis niyang hinawi ang mga ginto na nakausli mula sa lupa. Sabay na pinagpira-piraso niya ito sa mas maliliit na bahagi upang mas maayos na mailagay sa kanilang mga lalagyang sako at mas maisiksik. Dire-diretso at napakabilis lamang sa pagkilos itong si Big Boy. Hanggang sa makita niya ang isang puno ng mga naglalakihang prutas. Natakam agad ang lalaki, kaya naman hindi itong nagdalawang isip na lapitan ito at kunin ang mga hinog na prutas. Kasabay nito ay makikita ang mga naglalakihang isda sa ilog, kaya naman dahil sa alam nitong si Butchokoy na hindi kikilos itong si Big Boy hanggat nagugutom, nagkusa na itong manguha ng mga isda sa ilog upang mailuto nila, maiihaw at makain. Wala namang magagawa ito si Maria. Alam niya ang ugali ng dalawa. Bukod pa doon, ginagawa naman ng maayos nitong si Butchokoy at Big Boy ang pangunguha ng mga ginto at brilyantes. Kaya naman naupo na lamang siya sa gilid ng puno at inantay na maluto ang mga isda. Naroroong pinagmamasdan niya ang mga brilyantes at ginto sa kanilang mga lalagyan na para bang batang paslit na nakakakita ng laruan at mga candy. Ayos, ang dami-dami nito. Oras na maibenta namin ang lahat ng to, sigurado ako makakabili na kami ng sarili naming isla kung saan makapagpapatayo ako ng napakalaking mansyon. Matutupad na rin ang pangarap ko. Sa wakas. Hindi alintana ng tatlong ito ang mga naglalakihang nilalang na naroroon na para bang iniiwasan din sila. Nararamdaman ng mga gadambuhalang nilalang at hayop ang kanilang presensya at alam ng mga ito na panganib lamang ang maidudulot sa kanila kung lalapitan nila ang tatlo. Kaya naman malayang
Nangingisda itong si Butchokoy at malayang nanginginay ng mga prutas itong si Big Boy. Habang si Maria, kulang na lamang ay yakapin ang mga brilyantes at kinto na nasa sako. Hindi siyang nakakaramdam ng gutom, hindi siyang nakakaramdam ng pagod. Tanging kagustuhan niya ay mapuno ng dalawa ang kanilang mga sako at makarating sila sa hangganan kung saan naroroon ang portal na lagusan. Mahal na hari, isang balita mula sa kabilang ibayo. May naramdamang presensya ang pumasok sa isang aksidenteng portal malapit sa kagubatan sa baba. Mukhang may nakapasok na mga tao at kasalukuyang naglalakbay sa kagubatan. Ano po ang ipag-uutos nyo? Dadakpin ba natin ang mga dayo? Siguro naman natatandaan nyo at alam nyo na ang mga aksidenteng portal ay maglalaho lamang kapag nakuha na nito ang mga nilalang na kailangan nitong makuha. Ibig sabihin, kagustuhan ng ating daigdig ang pagpasok ng mga sinasabi niyong dayo. Huwag niyo silang hulihin, bagkus imbitahan niyo sila sa ating palasyo. Mukhang kusa ng kumikilos ang daigdig nito upang ayusin ang problema. Makakatulong sila sa pagsugpo sa mga dalakit nun. Magmadali kayo. Magpadala kayo ng mga susundo sa kanila. Tiyakin niyong maayos ang pakikipag-usap niyo. Ayoko nang mauulit pa ang naganap na pagtrato sa pangkat nila Fred. Nauunawaan niyo ba? Kung gayon, may mga ganung uri pala ng portal. Aksidenteng portal. Ito ba yung mga portal na isang beses lamang kung magagamit at naglalaho din pagkatapos? Tama. Ang mga aksidenteng portal ay isang kababalaghan maging sa amin. Kusa itong lumilitaw na parabang kaloob ng daigdig na ito. Ang mga portal na ito ang sumusundo sa mga nilalang na may kakaibang katangian na magagamit ng aming mundo upang ituwid ang mga baluktot, iligtas mula sa kapahamakan. Ganon ang nangyari sa marami ng nagdaang milenyo sa aming daigdig. Kaya naniniwala kami. Ang paglitaw ng portal na iyon at ang pagpasok ng mga dayo ay pabor sa atin. Kung gayon, bukod sa amin, bukod sa mga espesyal na tao na kasama ng mga dalakit nun, may posibilidad na may ilan pang mga individual mula sa mundo ng mga tao ang mapadpad dito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakahanga ang mga engkanto at ang engkantadong daigdig na ito. Malayong malayo sa katangian ng mundo ng mga tao. Subalit ang kaibahan lamang, ang mga tao naman ng aming mundo ay may kamanghamanghang katangian at abilidad na hindi namang matatagpuan sa mundo ng mga engkanto. Tila yatang binalanse lamang ng kung sino man ang may likha sa lahat ng daigdig. Ang mga katangian at kakayahan ng mundo at ng mga naninirahan dito. Kailangang malaman namin kung paano nililikha ang portal. Kailangan kong malaman ang kanilang teknolohiya dito. Kuya Fred, tingnan mo oh. Ang gaganda ng mga baluting daladala nila. At saka yung mga sandata oh. Grabe. Parang mamahalin. Ang mga baluting ito ay espesyal na ginawa para sa mga hinirang na mandirigma na makikilahok sa laban ng kontra sa mga itim na engkanto. Sa madaling sabi, ang mga kagamitang ito ay gagamitin nyo. Huwag kayong mag-alala. Iisa man ang laki at itsura nito sa oras na isuot nyo ang mga ito. Aakma ito sa inyong katawan
at sa inyong kakayahan at kaparaanan ng pakikipaglaban. Mag-iiba ang kulay, disenyo at anyo nito. Depende sa inyong espiritu at sa inyong aura. Wow, ang galing nun ah! Mga parang buhay na baluti, tsaka mga sandatang depende sa kalakasan namin ang magiging uri. Ayos to, kuya. Pwede na ba namin subukan to? Kuya, tingnan mo oh. Sige lang, subukan nyo at mamili kayo. Kapag akma sa inyo ang baluti at sandata, mararamdaman nyo ito. Mas palalakasin nito ang puwersa nyo, maging ang inyong resistensya at kalakasan. Ang inyong katawan ay hindi makakaramdam ng pagod sa mahabang panahon. Sandali lang, huwag mo munang isusuot yan, Nonoy. Tatang, ibig ko lamang sanang maitanong sa inyo. May negatibong epekto ba yan? Oras na isuot namin, may magiging masamang epekto ba yan sa katawan namin? Ano ang kapalit ng sinasabi mong hindi pagkapagod ng aming katawan at ang malakas na enerhiya at puwersa na maaaring mas palakasin pa ang aming aura? Ano ang maaaring kapahamakan na maitulot nito? Kagaya ng inaasahan ko sa isang kagaya mo, Senyor Ibarra, ang pilantropong manlalakbay. Isa kang matalino at mabusising nilalang. Huwag kayong mag-alala dahil ang mga disenyo ng baluti at sandata ng mga engkanto ay walang negatibong epekto o kabayaran sa mga gumagamit nito. Hindi itong kagaya ng mga sandata at baluti na mula sa mga anghel at diablo na may kapalit o kabayaran sa kalakasang ibinibigay. Sinikap namin na maalis yun sa aming teknolohiya at karunungan. Kaya malaya kayong gamitin yan ng walang kapalit. Gusto lang namin ay maipanalo nyo ang digmaang paparating. Yun lang ay sapat na. Dahil nga sa mga narinig, hindi nang nag-antay pa at nag-atubili itong si Nonoy. Agad na isinuot ang nagugustuhan niyang baluti at hinawakan ang sibat na mula sa mga engkanto. Sa isang iglap ay tila bang nagliwanag ito at naroroong gumalaw na para bang may buhay. Tama nga ang matanda. Tila yatang nabasa nito ang katawan at kakayahan ni Nonoy at bigla itong nagbago ng kulay at disenyo. Pareho ng kanyang hinawakang sibat na gawa ng mga engkanto. Wow, ayos to ah! Ang gaan! Parang wala akong suot! Naroroong nang sabihin ito nitong si Nonoy, hindi na rin nagpapigil pa ang ilan sa kanilang mga kasamahan at nagsikuhan na rin ng mga baluti at sandata. Kagaya kay Nonoy, para bang wala silang maramdamang suot, para bang napakagaan at parte ito ng kanilang katawan. Ngunit makikita ang tibay nito. Huwag kayong masyadong mamangha sa inyong mga nakikita. Dahil kung ano ang kagamitang taglay niyo ngayon, ganun din ang gamit ng mga dalakit nun. Ang karunungang tinataglay namin ay nagawa na rin nilang aralin dahil na rin sa pagtatraidor ng ilang puting engkanto. Kaya ipinapangamba namin na maging ang mga espesyal na uri ng tao ay nagtataglay na rin ng parehong baluti at sandata. Kaya sana ay aralin niyo ang paggamit nito. Kabisahin nyo, gawin yung parte ng mga sarili nyo. Sa ganoong kaparaanan lamang, mas mabisang magagamit ang mga sandatang likha namin at ang mga proteksyon ng inyong katawan. Amo,
hindi nang bumalik pa ang pwersa na isinama ng buwisit na yun. Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong aprobahan ang naisip ng traidor na yun. Nagawa niyang traidorin ang kanyang mismong kapatid. Kaya naman sigurado ako, magtatraidor din yun sa atin. Isang pagkakamali ang payagan natin siya na mauna sa ating puwersa. Isang pagkakamali na isama niya ang ating mga tagatugis at mamamaslang. May balita ba tungkol sa kanya? Nasagap niyo ba ang kinaroroonan ni Satur? Dala-dala niya ang isang kristal na nagbibigay ng lokasyon at kinaroroonan niya. Saan itong muling naramdaman at nasilayan? Alamin niyo, may kasunduan kami ni Satur, kaya hindi yung basta-basta magtatraidor sa atin. Maliban na lamang kung may nakasagupa siya na hindi niyang kinayang talunin. Nakatitiyak ako, hindi tayong pinagkamalo ni Satur. Kaya alamin niyo ang katotohanan. Alamin niyo at tingnan niyo kung ano ang kaganapan. Magsugo kayo ng mga espiya. Anong balita sa mga nasa loob ng palasyo? Amo, wala din bang balita tungkol sa mga espiya natin na para bang bigla na lamang silang nagsilaho? Wala nang ulat pa. Hindi na kami nakatanggap pa ng mga tagapag-ulat na ibon mula sa kanila. Mukhang nanatiling tahimik ang ating mga espiyang inilagay sa loob. Tama kayo. Posible kaya na may mga tauhan ang hari ng puting engkanto na nagagawang madetermina ang ating mga espiya sa kabila ng kanilang pagbabalik kayo? Hindi malayong mangyari yun. Maging si Satur, hindi umubra ang mga plano. Noong naroon pa siya at isa pa siyang puting engkanto, matalino ang kasalukuyang hari ng mga puting engkanto. Kaya natitiyak ko na paghandaan na nila ang ating paglusob. Magpadala na kayo ng mga espiya. Kailangang magkaroon tayo ng mata sa kaharian ng puting engkanto. Tiyakin niyo ang ating tagumpay dahil ang kabuuan ng puwersa natin ay nasa paglalakbay na ito. Subalit, Amo, ano ba ang pakinabang natin sa mga espesyal na tao na binigyan mo pa ng pinakamagaganda nating kagamitan sa proteksyon at opensa? Ano ba ang makukuha natin sa kanila? Maaasahan ba sila sa pakikipaglaban sa mga puting engkanto? Maikli ang buhay ng mga tao kahit pang may kakaiba silang kapangyarihan. Tao pa din sila. Nasa unahan na natin sila. Sila ang pangunahing puwersa na sasagupa sa mga puting engkanto. Kumpiyansa ang mga taong yon sa kanilang kakayahan at kaya daw nilang pabagsakin ang mga puting engkanto. Kaya hayaan nating maglaban at mag-ubusan sila ng lahi nila. Sa pagdating natin, tiyak na may pinsala na ang pwersa ng mga puting engkanto at kailangan na lamang nating linisin ang kalat. Sa ganoong kaparaanan, ang ating amo na ang mauupo sa trono. Tayo na ang hihiranging may-ari ng mundo ng ito. Hindi na akong makapaghintay pa, amo. Nauuhaw na ako.
tagumpay na maraming taon nating pinaghandaan ay abot kamay na natin. Hay nako, ginabi na tayo dito sa gubat. Ang mabuti pa gumawa na kayo ng masisilungan natin. Tsaka masyadong malamok dito. Gawan nyo ng paraan yan. Sabi ko naman kasi sa inyo huwag nyong damihan yung pagkain nyo. Tingnan yung nangyari sa inyo. Pasensya ka na, Maria. Hindi ko naman inaakala na mapaparaming kain ko. Naimpatso na yata ako. Bukas na natin ituloy ang paglalakbay. Total, puno naman ng ginto at brilyantes na ang mga sako natin, di ba? Ano pa nga ba? Ayoko namang maglakbay tayo sa kagubatang ito na hindi naman natin kabisado, lalo na madilim. Sige na, gumawa na kayo ng proteksyon natin dito at masisilungan. Tiyakin niyong hindi tayong mapipinsalan ng mga nilalang sa gubat na to, ha? Kayong mananagot sa akin. Areglado, huwag kang mag-alala at kami ng bahala. Titiyakin namin na magiging masarap ang tulog mo. Ay, nabusog talaga ako dun sa mga isda. Parang mga karne ng baboy. Masyadong malinamnam, masyadong solido at matapang. Gusto mo bang gumawa ako ng mga patibong nahukay sa paligid ng ating pahingahan para hindi makalapit yung malalaking nilalang? Diyan ka na muna, Butchokoy. Gagawa muna ako ng mga patibong. Siguraduhin mo lang na lalaliman mo at iyakin mong mamamatay sila oras na bumagsak sila doon. Gusto ko ring magpahinga ng mapayapa. Sa ngayon ay hindi pang malinaw kung ano nga ba itong si Butchokoy at itong si Big Boy. Ngunit nakatitiyak na ang dalawang ito ay mas malakas kumpara sa mga aswang at maring mas malakas pa sa mga espesyal na uri ng tao. Naroroong abala si Butchokoy at itong si Big Boy sa pagsasaayos ng kanilang pansamantalang pahingahan, habang itong si Maria lamang ang naroroong nakaupo at halos inaantok na rin, nakasandal na sa kanyang mga ginto at brilyantes at inaantay na lamang na matapos nitong si Butchokoy ang kanyang pahingahan. Habang hindi namang nag-aksaya ng oras, itong mga engkantong tauhan ng hari at naroroong nasa daan na sila patungo sa kagubatan upang sunduin itong sila Maria. Ay, salamat. Natapos din yung mga sandata. Ginabi na tayo dito, Ay, napagod at nagutom ako, Paano hindi kang magugutom? Daldal ka ng daldal maghapon? Kwento ka ng kwento ng mga walang kwentang kwento? O anong napala mo? Habang sila ang sarap na ng mga tulog at nakaepo na ng lakas, ako ay naantok. Paano? Wala ka ng ibang makausap, ako na lang. Pag napapabikit ako, sinasampal mo pa ako. How could you? Sino naman ibang kakausapin ko? Yang si bibibing mo, natulog na sa tabi mo. O, ayan naman sila Tibor at Minandro, tinulugan din ako. Pati nga si Detective, ayan ang sarap ng hilik. Parang sinasadya nga Alam nga naman istorbohin ko yung lovebirds. Alam mo namang nananahimik na yon. Baka gumagawa na ng milagro. Kumpleto na ang mga sandata nyo. Kailangan na lamang itong lapatan ng huling pagsasaayos at ritual. Pagkatapos ay magagamit nyo na ito sa kinabukasan. Maraming salamat sa paghihintay nyo. Magpapahinga lamang kami at mag-iipon ng lakas para sa ritual ng dugo na gagawin namin. Kaibigan, may maitutulong ba kami para mas mapagaan ang proseso ng gagawin yung ritual ng dugo? Alam kong hindi itong basta-basta. Ang karunungan sa ritual ng dugo ay nangangailangan ng labis na mana, labis na enerhiya mula sa mga katawan nyo. May paraan ba upang mas mapagaan ang proseso para sa inyong dalawa? Upang maibsan ang bigat na maidudulot nito sa mga katawan nyo? Alam ko ang maaring maging negatibong epekto nito sa katawan nyo. Nabasa ko na ang tungkol sa ritual ng dugo at masyadong delikado ito para sa dalawang nilalang lamang. Kung pwede kaming sumali, nakahanda akong tumulong.
Oh, nakahandang tumulong si paring Zen, huwag nyo nang tanggihan. Tsaka si paring Jimeno, isama nyo na rin para naman may silbi to. Tama, nakahanda kaming lahat. Maging si Kulas ay sasama. Mas marami, mas madali ang magiging proseso. Mas marami, mas magiging epektibo ang gagawin yung ritual. Tama ba ako? Tama ka at mabigat nga ang prosesong gagawin pero hindi naman namin pwedeng pilitin kayong lahat na gawin itong kasama kami. Ngunit kung kusang loob at ibig nyo talagang mas mapabilis at gawing mas mabisa ang ritual ng dugo, maaari kayong sumama. Ihahanda lamang namin ang ritual at proseso at kapag handa na ito, uumpisahan na natin. Sa ngayon ay hayaan nyo munang magpahinga kami na kahit ilang oras upang mabawi namin ang aming lakas. Itutuloy. Magilaw na ka-midnight, maraming salamat po at muli na naman po natapos ang isang kabanata sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlin lang na antingero. Ngayon nga po ay unti-unti nang nakakapasok ang ating mga karakter sa mundo ng mga engkanto. Maging itong sila Maria, Butchokoy at Big Boy ay naroroon na. Kulang na lamang itong sila Zen. Ngunit sa tingin nyo ba mga ka-midnight, magkakaroon ng pagkakataon ang pangkat nila Zen na makapasok sa mundo ng mga engkanto? Naroroon pa kaya ang portal na nakita ni Zen? O ang portal na ito ay ang parehong nakitang portal nila Maria? Kung magkagayon, papaano pa ang ating mga bida? Yan po ang aabangan natin sa susunod nating episode ng alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandin lang na antingero. Again, bukas po ay Sabado, so titingnan ko po, hindi ako mangangako pero titingnan natin kung makakalikha tayo ng episode na ilalapag. Dahil alam nyo naman po, pag Sabado ay medyo pahinga din ng inyong lingkod. Pahinga ng utak natin para mas maayos nating magawa ang mga susunod na istorya. Pero update ko po kayo bukas at malalaman nyo naman po. Makikita nyo naman ng notification kung naka-on ito sa cellphones nyo kung may lapag tayo. Sa ngayon po ay huwag kakaligtaan ng pag-iwan ng like, comment at share sa ating video at mag-subscribe ka na kung hindi ka pang nakasubscribe. Kagaya ng dating gawi po ang ating membership program at Proyekto Piso ay nasa pin comment po ang detalye. Mangyaring suportahan niyo po ito dahil kung lahat tayo ay magtutulungan sa proyektong ito, siguradong posibleng magawa natin at ma-achieve natin ang tinatarget natin sa taong ito. Yun lamang po at maraming salamat. Mag-iingat ang lahat at huwag kalimutan ang lumapit sa nasa itaas. Ito po ang inyong Midnight DJ.